Magandang araw po at purihin po ang Panginoon. Ito naman po tayo sa panibagong video natin kung saan ako po ay hingi ng dispensa kasi 2 years na pala akong hindi nakapag-upload. Babawi po ako sa inyong lahat. Pag-pray nyo po ako para magtuloy-tuloy po yung progress ng channel natin. So dito, ang itatopic natin ay si Charles kung saan gumawa siya ng video. Ito, sinend lang sa akin to eh. Gumawa siya ng video para i-debunk yung all-knowing characteristic ni God and at the same time, i-blaspheme si God. Sa akin, hindi ko po siya gagantihan ng ad hominem, kundi sasagutin lang natin punto per punto yung kanyang mga sinasabi. So, saan daw humuhugot ng kapal na muka ang mga Kristiyano at Kristiyana para sabihing all-knowing ang Diyos? Bobo daw si God kasi daw, 1. Hinanap pa ni Yahweh si Adan at Eva noong sila ay nagkasala. 2. Tinanong pa ni Yahweh si Cain nasaan si Abel. Number 3, noong nagkasala si Eva at Adan, inutusan daw ni Yahweh ang Holy Spirit at si Jesus Christ na naging kawangis natin si Eva at Adan, palayasin na yung mga yan, baka kainin din nila yung bunga ng Tree of Life. Sa number 4, ginamit niya ang kahulugan ng pangalan niya para pakatwiran ng kanyang sarili at ang kanyang pahayag. So, sa number 5, yung ad hominem attacks niya. So, dun muna tayo sa first and second argument niya, kung saan yung pagtatanong ni God. Okay, dun muna tayo mag-focus. So, gumamit siya dito ng tinatawag nating false dilemma. The false dilemma fallacy, also known as the either-or fallacy or false dichotomy, is a logical error that presents a situation as having only two alternatives, when in reality, a broader spectrum of options or middle ground solution exists. Ngayon, example natin dito. Ito, yung premise natin, may dalawang kaibigan kang nag-away. Pinapili ka ng isa mong kaibigan, kanino ka kakampi? Siya o ako? Ngayon, bakit siya false dilemma? Kasi dalawa lang yung binigyan niyang option. Pero in reality, tatlo yung pwedeng maging option mo. Hindi lang si friend A or si friend B, meron kang middle ground or wala kang pipiliin. Isa pang example, nalaman ng nanay na nangupit ng 500 si Totoy. Ano ang gagawin ng nanay? Ginagawa nila, sa false dilemma nila, magagalit ka agad. Okay, at diretso yun si Totoy. Kasi ang punto nila, since alam mo na, dapat hindi ka na magtatanong. Okay? Kaya lang, in reality, okay, siguro marami sa inyo gumagawa nito. May times, hindi kagad nating sinasabi sa mga anak natin, di ba? Na, o kahit sino man nagkasala sa atin, tinetest muna natin kung magsasabi sila ng totoo. So, magmamaang-maangan muna yung nanay, magtatanong, tapos, o para subukin si Totoy kung magsasabi siya ng totoo. Huwag na siya magtanong, bagkus diretsuhin na lang si Totoy, or yaan mo na, ganun, may ganun na responses, di ba? Ngayon, yung false dilemma kay Eva at Adan, isa lang yung binibigay nila sa atin na option. Okay? Huwag na siya magtanong, diretso na niya. Kasi alam niya na eh. Ba't ka pa magtatanong kung alam mo na, di ba? But in reality, pwedeng magkaroon ng dalawa or more responses si God. Okay? Pwede niyang tanungin sila para subukan. Okay? O kaya, pwede niya rin diretsuhin yung ginawa niya. Ngayon, yung responses kasi natin, nakadepende sa karakteristik natin. Okay? Kung ano man yung mangyari, depende yan sa karakter. Kung ano man yung responses natin, isasagot natin ay nakadepende sa kung ano yung karakteristik natin o yung ugali natin. Magandang halimbawa dito, ito. Halimbawa, nalaman ng nanay na na nangupit yung anak niya, 'di ba? Kung siya ay kalmado, okay, at gusto niyang matuto yung anak niya, bigyan niya ng chance magsisi, tatanungin niya muna kung totoo yung nangyari. Or pangalawa, kung galit kagad siya, magagalitin siya, pwede niya naman diretsuhin. Kung sobrang nang i-spoiled siya, di ba? Wag ko na lang pansinin, di ba? Hindi niya na kinorek yung ugali ng anak niya. So, kung papansinin, pero depende lahat yon sa karakter ng tao, di ba? Nung nanay dito. Ganun din naman, kung sa magkaibigan, ugali niya is, doon lang ako sa tama, pwede siyang kumampi kay A, depende siya kumampi kay B, kasi depende sa kung anong tama. Pwede rin naman siyang mag-neutral, di ba? Nandun lang siya sa middle ground. Kasi kaibigan ko kayo pareho, wala akong kakampiyan. Pwede rin naman na kung ang ugali niya, may favoritism siya, mas favorite niya si A o mas favorite niya si B, doon siya kakampi. Pero still depende 'yun sa ugali ng tao, sa ugali nung magre-receive makaka-receive nun. Ngayon dito kay Eva Tadan, si God kasi pinili niya na tanungin. Okay, and it's not wrong. It doesn't mean na tinanong niya, wala na siyang alam, o bobo na siya, o ignorante siya. Wala pong ganoon, no? Even tayong mga tao, alam na natin, pero nanunubok tayo. Paano pa kaya si God? 'Di ba?
Kung tayong ang tao, ginagawa yon, paano pa kaya si God? Kung tayong mga mahihina ay kayang may kalayaan para gawin yon, paano pa si God na makapangyarihan sa lahat? Ngayon, bakit si God kasi ay tinanong niya pa kasi, hindi niya nandiretsuhin. Sabi ko nga sa inyo, depende kasi sa character. Okay, ito, example ko dito, Psalms 145 verse 8. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and of great mercy. Honestly, nung nagkasala sa Eva at Adan nun, hindi naman galit na galit si God eh. Sa tingin ko, dun sa, sa picture nun, sobrang disappointed siya. And still, 'di ba, binibigyan niya ng benefit of the doubt kung magre-repent yung dalawa, pero hindi nila ginawa. So, ayun yung kailangan gawin ni God, kailangan niyang parusahan si Eva at si Adan. Pero yung respond niya ay depende sa ugali niya. At sa Psalms 145 verse 8, pinapakita yung ugali ni God, which is true. Okay, he's slow to anger. Ngayon, actually dun sa mismong video niya, dun sa mismong verse na ginamit niya, may sagot na nga dun actually. Okay, kasi example ginamit niya yung story ni Cain tsaka ni Abel. Basahin natin, Genesis chapter 4, verse 9 to 10. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? And he said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood cried unto me from the ground. So dito pinapakita, tinanong niya si Cain. It doesn't mean hindi niya alam. Actually, alam niya kasi sa verse 10, sinabi niya na nga yung ginawa. Hindi man umamin si Cain, sinabi niya na. Di ba? So, dito, okay, ganun pa rin, di ba? Yung character niya kasi is slow to anger. Actually, pag binasa nga natin diyan, di ba? Ginaid niya pa si Cain eh. Nung galit na galit si Cain, di ba? Instead na magalit si Lord, expose kagad yun nasa puso ni Cain. Tinuruan niya si Cain ng moment na yun. But the problem with Cain, like everyone else sa atin, na pag kinokorek tayo, hindi tayo nakikinig. Ngayon, so sa argument number 3 tayo. Actually, ito mas mabigat to kaysa dun sa kumbaga, mas mas okay to compared dun sa naunang mga arguments, pero hindi pa rin. Okay, so sa argument na to, noong nagkasala si Eva at Adan, inutusan daw ni Yahweh ang Holy Spirit si Jesus Christ na naging kawangis na natin si Eva at Adan, palayasin na yung mga yan, baka kainin din nila yung bunga ng Tree of Life. Dito, in-emphasize niya yung word na baka. Okay, sinabi niya sa atin na syempre, 'di ba, doon sa pagkakasabi niya, in-emphasize niya sa atin kasi nga ang meaning ng baka, walang alam. Okay? So doon niya fino-focus yung argument niya. So pag binasa natin si Genesis chapter 3, sa Tagalog muna tayo. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ng tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Actually, yung baka dyan is pareho lang naman, either Hebrew, English, or Tagalog. Ginamit sa Hebrew kasi ginamit is fen, sa English is less, tapos sa Tagalog ay baka. Ngayon, yung ginamit niyo ditong fallacy is the equivocation fallacy. Basahin po natin. The equivocation fallacy is an informal logical fallacy that occurs when an ambiguous word or phrase is used in two different senses within the same argument. Ngayon, sa Genesis chapter 3, ginamit niya yung word na baka. Okay, yung yung equivocation, gagamit siya ng word, tapos pwede niyang gamitin yung another meaning ng word para baguhin yung context yung sinasabi mo. Okay, so example dito, ginamit naman talaga yung word na baka. So, or finokus niya sa isang meaning ng baka na walang kasiguraduhan o walang kaalaman. Kaya lang sa yung word na baka kasi marami yan eh, 'di ba? So halimbawa, baka, 'di ba? Hayop 'yan. Example na sentence, kumakain ng damo ang baka sa parang. Yung baka naman, pwedeng baka, 'di ba? Hindi sigurado. Ito yung sinasabi niya. Kumain na ba ang kuya mo? Hindi ko alam. Baka. So ito 'yon. Meron namang paggamit ng word na baka, pero hindi siya sign ng ignorance, pero kondisyon. So ito, sabi dito, baunin mo ito at baka magutom ka sa daan. Okay? So hindi niya sinasabi yung baka, nagbibigay lang siya ng kondisyon na maaaring mangyari. So, dito, yung meaning ng baka, hindi walang alam si God. Yung meaning ng baka dito, ay nagbibigay siya ng kondisyon, ano yung maaaring mangyari. Masama ba to? Hindi po. Actually, sa Bible, maraming mga verses na nagpapakita that God used the word baka, lest, or orphan, in giving warning, giving condition. Ito yung mangyari, baka ito yung mangyari sa'yo. Pag ginawa mo to, baka ito yung mangyari sa'yo. Like that.
So, punta tayo ng Exodus chapter 13 verse 17. God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near, for God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt. So, inilihis daw sila ni Lord sa daan na yon kasi baka pag nakita nila yung mga digmaan, gustuhin nilang bumalik sa Egypt. Exodus 19 verse 21, And the Lord said unto Moses, Go down, charge the people, lest they break through unto the Lord to gaze, and many of them perish. So dito naman, sinabi ni Lord, bumaba ka, sabihin mo sa mga tao, baka mamaya lumagpas sila, di ba? At makita nila ang Panginoon, lest they break through, baka mamaya, baka sila'y makalagpas at makita nila ang Panginoon, marami sa kanila mapahamak. Dito tayo sa Leviticus 10 verse 9, Do not drink wine or strong drink, thou nor thy sons with thee, when you go to the tabernacle of the congregation, lest ye die. It shall be a statute forever through your generation. So, wag kang inom ng alak o ng mga malalakas na inumin, ikaw at ang iyong mga anak, kapag papasok kayo sa tabernakulo ng kongregasyon, baka kayo'y mamatay. So, binigay niya yung condition. Hindi wala siyang alam. Nagbigay siya ng condition dito. Ito yung pwedeng mangyari sa inyo. Numbers chapter 18 verse 3, And they shall keep thy charge, only they shall not come nigh thy vessels of the sanctuary and the altar, lest they and you also die. So parang ganun din, di ba? Na baka, wag niyong gawin to kasi baka ito yung mangyari sa inyo. Hindi ibig sabihin, wala siyang alam, kundi nagbibigay lang siya ng kondisyon na maaaring mangyari. Okay? So, at the same way, pwede rin siyang false dilemma. Kasi example ko dito, premise, all-knowing si God. Ayun yung premise niya. Nagkasala sa Eva at Adan. Bawal gumamit ng word na baka si God kasi ang kahulugan nito ay walang kaalaman. So, pero kung titignan ninyo, pwede. Sa reality, pwede. Kasi nga, merong different application yung word na baka. Okay? So, I hope na nasagot po natin yon. Ngayon, sa number 4, yung ginamit niya na ginamit niya ang kahulugan ng pangalan niya para pakatuyan ng kanyang sarili at ang kanyang pahayag. Actually, ito magbibigay ng example sa Bible tsaka sa history. It doesn't mean na maganda yung meaning ng pangalan mo, ayun yung mangyayari sa buhay mo. Okay? Example ko dito, si Absalom. Ang meaning ng pangalan niya is Father of Peace, from the word Abba and Shalom. Pero, hindi siya nag-cause ng peace. Instead, nag-lead siya ng rebellion laban sa tatay niya. Si Zedekiah, ang ibig sabihin nun is, God is my righteousness. Pero hindi siya naging righteous kasi naging false prophet siya ni Ahab. Si Judas, ang name talaga ng Judas or Judah is praised or pinuri. Pero, tinraidor niya si Lord Jesus, di ba? Tapos, yung pangalan niya na dapat napuri ay naging kahihiyan. Si Joseph Stalin, ang ibig sabihin ng Joseph, di ba, God increases. Okay, is a holy name. Pero, ang nangyari, associated with mass repression, purges, and famine sa Russia. Same with Vladimir Lenin. Kung saan, Vladimir means peaceful ruler, pero associated with political repression and foundations of Soviet one-party state. So, kung mapapansin niyo, madugo yan yung history ng Soviet, okay, or ng USSR. Sa ad hominem naman, simple lang po yung masasabi ko doon. Sabi ni Socrates, when the debate is lost, insults become the loser's tool. So, actually, sa debate, kapag wala nang masagot, yung ito is either, wala nang masagot, or ayun lang talaga yung alam niya na way. Pero always remember, ad hominem attack is not a good argument. Why? Kasi, hindi mo ina-attack yung argument, actually, pero wala ka na kasing masabi. Kaya, nag-a-ad hominem ka na, naninira ka na lang. Ginagamit to ng iba kunwari, may magdedebate, so may topic, ang gagawin ng isa, sisiraan niya na lang yung isa. Para yung focus ng topic, hindi na yung mismong argument, kundi yung yung kasiraan ng isang tao. Familiar tayo dyan sa Pilipinas kasi diba yung mga politiko palagi nagaganon. So anyway, I hope po nakatulong po tong video na to. Purin po ang Panginoon. Kaya pag-pray nyo ako na marami pa ako malabas na video this 2026. Sorry po talaga, babawi po ako sa inyo. And purin po ang Panginoon. God bless po.